Hallelujah, hallelujah. Magandang morning po sa ating lahat. Ayan, lalong-lalo na sa ating pong Panginoon. At sa umaga pong ito ay ako po ay magpapahayag po ng salita ng ating pong Panginoon. At nawa po sa umaga pong ito ay ang salita ng Panginoon ay maisapuso't mas maisaisip po natin sa umaga pong ito. Sapagkat ang topic po natin for today ay kung paano po kayo nakikinig ng salita ng Panginoon at kung paano po ninyo naisa pamumuhay ang salita ng Panginoon. Bago po tayo magsisimula, ay tayo po muna ay manalangin para gabayan po tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Panginoon kong Ama, salamat o Lord God muli sa umagang ito, Panginoong Diyos. Ama, hinihingi ko Panginoon na kayo po, Panginoong Diyos, ang siyang manguna, Panginoong Diyos, sa araw na ito. At Lord God, loobin mo, Panginoong Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, ay maipahayag ko, Panginoong Diyos, ang iyong salita, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako, Panginoong Diyos, upang, Panginoon, ako amay karapat dapat, Panginoong Diyos, sa inyo pong harapan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ko at sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga makapapanood, Panginoong Diyos, ng iyong salita, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, ay inyo po silang pagpalain, Panginoong Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat sa karunungan na ipagkakaloob mo sa akin, Panginoong Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilayan ang makapangyarihang pangalan mo, o Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Yes, ayan. Dito po ay may ang topic po natin for today is about po sa kung paano po tayo nakakapakinig ng salita ng ating pong Panginoon, ano? So, matatagpuan po ito sa Mateo 13 verse 18 to 23. Ito po ay may apat po na talinghaga, no? Kung paano po tayo nakakapakinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Pero sa araw po na ito ay yung una po muna ang akin pong ipapaliwanag para sa ganun po ay mas maintindihan po natin ang mensahe po ng ating pong Panginoon. At sa susunod po na linggo ay yung pangalawa naman po. Dahil ang apat po na ito ay ang una ay ang binhing na laglag sa daan, ayan. Binhing nahasik sa mabatong lupa, binhing na nahasik sa matitinik na halamanan, at ang number 4 po ay binhing nahasik sa matabang lupa. Ayan. So, uunahin ko po yung talinghaga ng isang maghahasik, ayan, na binhing nalaglag sa daan. So, sa umaga pong ito, kung ikaw man ay isa sa mga nanonood, kapatid, mapalad ka sapagkat ang salita ng Panginoon sa umagang ito ay para sa iyo. Hallelujah. So, binhing nalaglag sa daan. Babasahin ko po sa Mateo 13 verse 19 kung ano po ang ibig sabihin po ng binhing nalaglag sa daan. Ayan. Sabi po niya dito, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ayan, ano daw po? Ngunit, sabi niya, kapag nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, ayan, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Amen. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay marami na po talaga ang ganito, na nakikinig lang sila, ngunit ang totoo ay hindi tumatatak sa kanilang puso't isipan, kung kaya't madali lang silang mabitag ng kaaway, madali lang silang matukso at malinlang ng kaaway. So, dahil hindi po tumatatak sa puso't isipan ang salita ng Diyos, kung kaya't madali lang silang matangay ng kasalanan. Ayan. Ihalimbawa ko na lang po sa loob ng church, bakit po ba tayo pumapasok sa bahay-sambahan ng ating pong Panginoon?
Siyempre, ang rason po ay para po paglingkuran natin ang ating Panginoon, di po ba? Dahil sa loob ng isang linggo po ay meron lang po tayong isang araw para pasalamatan naman natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Ayan. Ngunit, ano po ba ang nangyayari? Ang kadalasang nangyayari sa bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. Bakit kahit na nakakapakinig tayo or sa tuwing linggo ay nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, bakit ang iba ay hindi tumatatak sa kanilang puso't isipan ang salita ng ating pong Panginoon? Kapatid, sa umaga pong ito, gusto ko pong ipaunawa sa iyo upang mabuksan ang iyong isipan, ang iyong puso, ayan, na maging makatotohanan ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Ayan. Kailangan po sa panahon na ito ay patatagin kayo sa pananampalataya. Ayan po. At ipaalam kung ano nga ba ang tunay na rason bakit tayo pumapasok sa bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. Ayan. Dahil ito po ang kadalasan na nangyayari ngayon. Ayan. Una, sa pagpasok po natin sa bahay-sambahan ng Panginoon, ano po ang nangyayari? Ano po ang nakikita mo kapag pumapasok ka sa bahay-sambahan ng Panginoon? Ako po ang napapansin ko po ay naririnig ko po ang mga ingay, ayan. Ang mga chismisan, ayan, na imbes maupo sila at manalangin, ayan. Igalang ang bahay-sambahan ng Panginoon. Ngunit ang ginagawa ng iba ay nagkwekwentuhan, nagchichismisan, ayan, na nakalimutan na nila na ang bahay-sambahan ng Panginoong Diyos ay dapat na irespeto, ayan. So, at sa pangalawa po, ito po ang napapansin ko po, sa pananamit na ngayon ng mga ibang mga Kristiyano, ay hindi nais tignan, ayan. Ang dahilan po ng pagpasok po natin sa bahay-sambahan ng Panginoon upang paglingkuran siya, amen. Hindi lamang po yung umaten ka ay okay na. Dapat pati po yung pananamit po natin ay makita rin, maayos din. Upang sa ganun ay hindi tayo yung maging dahilan ng chismisan sa loob ng bahay-sambahan ng Panginoon. Nasasabihin niya, ano ba naman yan? Ang sexy-sexy naman. Ayan, ganyan. Dahil sa pananamit mo, nagkasala ka na, kapatid. Kaya, sabi po niya dito babasahin ko po dito sa 1 Timoteo, 1 Timoteo 2 verse 9 to 10 po, para maliwanagan po kayo, ang sinasabi po dito ay ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit, ayan po, at ayos ng buhok. Ayan, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Ayan, sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Amen. Dahil po ang tinitignan po ng Panginoon ay hindi po yung kagandahan po, magarbong damit natin, yung hindi po yung kagandahan ng mga hika, yung mga alahas o pong klase ng alahas po. Hindi po yun ang tinitignan ng ating pong Panginoon, kundi ang tinitignan po ng ating Panginoon ay yung totoong tunay na puso mo sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen. So, sa pangatlo po, ito naman po, yan, pag nagsimula na ang mensahe ng Panginoon, pag nagsimula na si pastor na nagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos, ang kadalasan pong nakikita ngayon ay ang kadalasan pong nakikita ko sa bahay-sambahan ng Panginoon ay kung noon po ay Biblia ang hawak ng mga tao, ngayon na po ang napapansin po natin? Sa palagay niyo po, mga kapatid, ano po ang nakikita niyo at napapansin niyo po? Di po ba cellphone? Ayan.
Ang cellphone po ay pinakamalaking distraction yan upang hindi ka makapag-focus sa salita ng Panginoong Diyos. Ayan. Tapos, kaya kahit anong sinasabi ni pastor sa'yo, hindi mo naiintindihan bakit. Nagsa-cellphone ka. Tapos sasabihin ni pastor, Amen. Nang ibig pong sabihin ng amen ay, naintindihan nyo ba ang salita ng Panginoon? Ano po yung sasagot mo? Amen! Tapos ang lakas-lakas po ng boses mo nagsabi ng amen. Pero ang totoo po ay wala po kayo naintindihan. Kasi ang totoo ay nagsa-cellphone ka, kapatid. Kaya kahit maglabas-pasok ka sa bahay-sambahan ng Panginoon, ay wala kang naiintindihan. Dahil hindi mo na isa sa puso't na isa sa isip ang salita ng Panginoon. Kaya't madali kang mabitag ng kaaway. Madali kang tangayin ng kasalanan. Madali kang matukso. Bakit? Dahil wala sa puso't isipan mong salita ng Panginoon. Wala kang sandata para mapigilan na ikaw ay magkasala. Na ang sandatang ito ay ang salita ng Diyos. Kapatid, ang sandatang ito, ang sandata mo para malabanan mo, ang gawain ng dyablo ay ang salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa Efeso 6:11. Sabi niya, yung sa number 1, ibigtis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. At ang pangalawa, isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. At sa number 3, isuot nyo ang sapatos na magiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Sa number 4, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Lagi ninyong gawing pananggang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab sa palaso ng dyablo. Tingnan niyo mga kapatid, kung may pananampalataya ka, tunay na pananampalataya, iyan ang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Amen? At sa number 5 po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. At sa pang-anim po, gamitin ang tabak. Ayan, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ating malakas na sandata, mga kapatid. Kaya kung hindi mo naiintindihan ang salita ng Panginoon, kung hindi mo isinasa puso, paano? Ano ang sandata mo para malabanan mo ang tukso ng kaaway? Kapatid, ang salita ng Panginoon sa umagang ito ay para sa iyo. Kaya kung natatamaan ka, mapalad ka. Alam mo kung bakit? Meron ka pang pagkakataon na magbago. Ayan. Kailangan po tayong maging seryoso sa paglilingkod sa ating Panginoon sa panahon na to. Sa panahon na to na mas marami na ang gumagawa ng makamundong bagay, Kristiyano po tayo. Alam po natin ang katotohanan. Ang gawin lang po natin ay makinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil sinasabi po dito sa 1 Thessalonica 5:20, ang sabi po niya dito ay, huwag ninyong baliwalain ang anumang salita mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Amen. Huwag niyo daw baliwalain ang anumang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay mahalaga, mga kapatid. Yan ang siyang magbibigay sa iyo ng pag-asa, magbibigay sa iyo ng lakas. Amen. Sabi niya dito sa John 5:24, akin pong babasahin, sabi niya, pakatandaan ninyo na ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan.
Ano raw pong sabi niya? Ang sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ayan. Kailangan po nating sumampalataya. Sumunod sa nais ng Panginoon. Na ang alam po kasi ng marami ay pag nabautismuhan ka na sa tubig maliligtas ka na. Yun po ang alam natin. Alam ng marami sa panahon na to. Nabautismuhan naman ako. Sabi naman sa Biblia na pag nabautismuhan ako, maliligtas na ako. Kapatid, maging si Jesus ay nabautismuhan din sa tubig. Ngunit nagpahayag pa rin siya ng magandang balita. Amen? Na dapat na yun ang ating sundin, na dapat na yun ang ating pakinggan, isa puso't isa isip natin ang salita ng ating Panginoon dahil yun ang siyang makakapagligtas sa iyo. Amen? Amen? Ayan. Dito sa John 14 verse 23 to 24, ang sabi niya, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami naman ay pupunta at mananahan sa Kanya. At ang hindi, ito po pakinggan po natin at ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kaya kung hindi mo pinapakinggan ang salita ng Panginoon, kung hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, kapatid, hindi mo iniibig ang Panginoon. Dinadaya mo ang sarili mo kahit maglabas-pasok ka sa sambahan ng Panginoon. Kung hindi mo naman nasusunod ang nais ng Panginoon, hindi ka umiibig sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon, kapatid. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tuparin ninyo ang bawat salita ng ating Panginoon. Lagi kayong manalangin upang maprotektahan kayo ng banal na espiritu ng ating Diyos. Amen? Dahil dito sa John, sabi niya dito sa John 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Kapatid, matanong kita. Sa buhay mo ba ngayon, 100% ba na naniniwala kang ikaw ay maliligtas? Sa mga napakinggan mo sa umagang ito, mga kapatid, ginagawa mo ba ang nais ng Panginoon? Ginagawa mo ba yung mga kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Kapatid, kung hindi mo pa yan nagagawa, hindi pa huli ang lahat. This is your chance. This is your time para magbago ka. Sa pagpasok mo sa loob ng bahay-sambahan, maupo ka. Manalangin ka hanggat hindi pa nagsisimula ang gawain. At tungkol naman sa cellphone, bawat linggo patayin ang cellphone. Igalang natin ang bahay-sambahan ng Panginoon. Igalang natin ang ating Panginoon. Kahit sa isang araw lang. Ibigay natin ang lahat para sa Kanya. Upang masiyahan siya sa atin. Upang tanggapin niya ang ating papuri, ang ating hinihingi, tutuparin niya. Dahil nakikita niya sa ating puso't isipan kung totoo ka o hindi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Upang sa ganun, mga kapatid, isa tayo sa mga pinili ng ating Panginoon. Lagi mong bantayan ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa.
na huwag patatangay sa gawain ng kaaway. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Maraming mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang salita. Ang gagawin mo lang ay makinig ka, sumunod, sumampalataya ka, na totoo nga ang lahat ng mga sinasabi ng Biblia, ng mga paalala ng Biblia, ng lahat ng iyan ay sinabi ng Panginoong Jesus upang tayo ay maligtas. Amen. Amen. Dito po sa akin pong babasahin, dito po sa last na verse, dito sa John 15:3 niya, malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So kapatid, ang salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito, nawa ay naintindihan mo. Nawa ang salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito ay siyang magpaalala sa iyo na mas lalo mo pang painitin ang relasyon mo sa Panginoon. Lagi po tayong magbasa ng Biblia. Iwasan po natin ang laging paggagamit ng cellphone dahil yan po ang malakas na ginagamit ng kaaway upang tayo po upang tayo ay makalimot sa dapat nating gawin. Yan po ay ang magbasa ng salita ng Panginoon. Alamin ang lahat kung ano ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano para mapatatag ang ating mga buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kapatid, andito na po tayo sa huling araw. Kapatid, gumising ka. Gumising ka. Huwag mong hayaan na mahuli ka. Dahil sabi nga dito, maraming nauuna, ngunit nahuhuli. At maraming nahuhuli na nauuna. Ano pong ibig sabihin nun? Na sa mga unang sumasampalataya, sila ay naging huli. Bakit? Nanlalamig na sila. Nawawala na yung mainit na relasyon nila sa Panginoon. Bakit? Dahil mas pinapahalaga na nila ang makamundong bagay kaysang sundin ang salita ng Panginoon. Kapatid, huwag mong hayaan na masayang lang ang mga panahon na pinaglingkuran mo ang Panginoon. Ang mga panahon na ibinigay mo ang buhay mo para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na ikaw ang isa sa mga nauna na nahuli. Kapatid, sa umagang ito, ako ay nagpapaalala sa iyo. Ang Panginoon ay nagpapaalala sa iyo. Gumising ka. Gumising ka sa katotohanan na wala tayong iba na malalapitan, na walang iba tayong paglilingkuran, kundi lamang ating Panginoon. Amen. So kapatid, maliwanag na naintindihan ninyo ang salita ng Panginoon at nawa sa oras na ito ay maisapuso ninyo ang salita ng Panginoon na napakinggan ninyo sa umagang ito. Kapatid, kung ikaw po sa oras na ito ay kung sa oras po na ito ay ang Panginoong Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Kung napapakinggan mo o napapanood mo ang salita ng Panginoon sa umagang ito, at kung nakikita mo na ikaw o ang buhay mo ay malayo na sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Dumulog ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin.
Hallelujah. O aking Ama, Panginoon kong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito, Ama. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, ay maiintindihan at maisa sa puso ng mga taong makapanunood nito, Ama. Sa mga taong nakapakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord God. Buksan mo ang kanilang isipan at puso upang maunawaan ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mahulog sila sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mahulog kami sa iyong mga kamay. Iligtas mo kami, Panginoong Diyos, mula sa kasalanan, Panginoon. At ang mga kapatid, Panginoong Diyos, na lumalayo sa iyo, Ama, Lord God, kumatok ka sa kanilang mga puso, Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, Panginoong Diyos. Lord, kayo po, Ama, ang siyang patuloy na manguna sa buhay nila. Huwag mong hayaan na sila malikaw, Panginoon. Lord God, nakakilala na sila sa iyong salita. Nakakilala na sila sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan na sila, Ama, ay makalimot, Panginoon. Pagkus, Panginoon, patatagin mo sila, O Lord God. Buksan mo ang kanilang mga isipan, Panginoon, nang iyong salita ang siyang makapagbibigay sa kanila ng kaligtasan, Ama. Iligtas mo ang mga kapatid, Panginoon, na malayo sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa pangunguna mo sa buhay nila, Panginoon. Sa mga kapatid na may mga karamdaman, O Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan, O Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kung sila'y lalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, tanggapin mo sila, Ama. Tanggapin mo sila, Panginoon, at patawarin sa kanilang mga kasalanan. Linisin mo ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, na madadagdagan pa, Panginoong Diyos, ang mga anak mo, Panginoon, na maliligtas. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo, O Lord God. Walang kapantay, Panginoong Diyos, ang kabutihan mo, Panginoon. Sapagkat kahit kami nakakagawa ng kasalanan, Panginoon, kami pa rin pinapatawad mo, Panginoong Diyos. Walang makakahigit sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos. Purihin ka. Sambahin ka, Panginoon, sa umaga ito. Sambahin ka, Panginoon, sa umaga ito. Maraming pong salamat, O Lord God. I worship you, Jesus. I worship you. Thank you, Lord God. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay patuloy sa pananalangin, ipagpatuloy mo lang yan, kapatid, sapagkat ang Panginoon, naniniwala ko ng Panginoon, ay nasa iyo sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa lahat po ng mga nanood ng maikling salita ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin po ng binhing na laglag sa daan. At sa susunod po na linggo ay ang binhing na hasik sa mabatong lupa naman po. Ayan. Kasi kapag in-explain ko po lahat ito, itong apat na ito ay baka po mawalan po tayo ng, baka tamarin po kayo. Yan. Kapatid, bawal ang tamad na makinig sa salita ng Panginoon. Lahat po tayo babaguhin na. Amen. Ayan, makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Lagi po kayo magbasa ng Biblia. Amen. Ayan. So, sa sunod na linggo po, itong pong binhing nasik sa mabatong lupa naman po ang aking pong i-share po sa inyo. Ayan. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen.